ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatana, inatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Covet means to crave or desire, especially in excessive or improper ways. Ang ikanapulo kasugo wa mag-ingon nga ang tanan natong gitinguha dautan. Kini nagsulti kanato nga duna kitay mga tinguha nga dautan. Kita makasala ni maong sugo kung kita nagtinguha sa butang nga dili kita ang tag-iya. Nagpasabot nga ang maong butang gipanag-iya na sa uban. Ato yung kining kinaiya nga unag yun natong hunahunahon ang atong kaugalingon, apan ang gisulti sa Ginoo nga kalimta nato ang atong kaugalingon para sa kaayuhan sa uban. Karon ni akining mubong sugilano nga naglagway sa atong tema, Thou Shall Not Covet. Andrew? Naabot na ang gipa-deliver ni mama nga wheelchair. Unsa man, ako na ipasod? Rasam na. Kinahanglan man nimo kay para kung gusto ka magpahangin sa gawas, pwede ti ka isuroy dito sa gawas. Ako na kinahanglan na. Andrew. Yok, pakita anak. Oy, naipasod dire. Andrew, gikinahanglan man gud na nimo. Labi na karon na. Nga usa! Kainutil ako! Drew, naibaw ko nga di lalim ang imong nadangatan. Pero ang kamatuoran, di mahimong matuis. Dawata kini aron magmalinaw ka. Diba ako, nabangan di ka. Hindi. Tumagay ko ka. Tumagay ko di ko kadawan, ani. Drew. Tumagay ko. Drew, basta na. Basta na. Gusto ko magalakaw. Tumagay ko. Tumagay ko. Drew, basta na. Ayaw na kaguol, ha? Basta na. Di ko kadawat, ani. Sige lang. Andrew. Wala ko'y ayaw ka pagkalalaki. Andrew! Inutil ako! Andrew, unsa ba? Inutil ako! Ayaw mo na buhat kasi mo ko ganun. Inutil ako sa timok na ako kinabuhi! Buhi ko! Buhi ko! Wala ko'y ayaw! Wala ko'y ayaw! Andrew, basta na! Basta na, oy! Basta na, oy! Basta na, oy! Basta na, oy! Buhi ko! Drew! Ayaw na buhat, Drew! 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 Drew, gusto na! Layo na ako, Katrina! Andrew! Layo! Wala ko'y ayaw nga pagkalalaki! Drew! Layo na ako, Katrina. Drew! Ay ko tinunan
Walay ka na higugman ako. Alayo na ako. So ba? Let go na ka. O na mo ko yayo ka magabana. Drew, nag-isulti ha. Isa doon sa may mahitabok ni mo. Tungod kay asawa ko ni mo unungan, tika. Sa kasakit o kalipay, I will still love you. Ayun, nakukululoy, good. Palayo na nito! Leave me alone! Drew, Leave me alone! Kadungog ka! Leave me alone, Katrina! nya, diring dapita, Dani. Unsa naman, asa naman na yung dapita? Kabayan gyapon na siya sa mga Mirabeles nga yuta, ma'am. Hasta dito, sunahan. Mao ba? Tinood na. Kadako, good. Yes, ma'am. Gusto kang adto na to dito? Ay, nya, nay. Mamahuwayo na ta. Kapoy na kog lakaw. Ari, ma'am. Dini, kinandong. Dini, ma'am. Arita kang murag bugnaw. Ma'am, may problema ka? Nagunahon na lang ko sa sitwasyon na mo karon ni Andrew. Wa ka ba og makalahutay ba ko ini? Tungod kay pait kayo. Pait kayo. At libog ko kung unsa kong buhaton. Wa ko may pause akong buhaton. Katrina. Dani, naalagi ka. Di ba, dapat sabado ka man ka diri? Ako sa pusong gibati. Ikaw nasa ko pero sa una-una. Kasi Andrew makita. Dito tayo istorya sa kong kwarto na sa silong. Ha? Kita ra diri Katrina. Saan mo na itong istoryaan? Sige na, dito na tayo mag-istorya. Taniwat sa... Katrina, sige na. Pero mga dilo ko, bakit makitaan ni Andrew? Kita ra diri. Din kagikan. Tupag ako din kagikan! Dito na sa silong. Imo kong giluiban. Imo kong gitunto! Katuo ka? Katuo ka, ngawaw ka ba, Katrina? Andrew, I'm sorry. Abi ni mo wa ko naniid. Ha?
Mga maluibon mo ni Dani! Diri pag sa kupa ni Mai. Oh! Important ko! Pero makarespeto na ko isip imong bala! Sabay sana ako, Katrina! Andrew, Huwag ko mo sabta. Andrew, pasilo ako. Pasilo ako. Pasayloon. So nakasa, Pinay ka? Ha? Ano man? Ano man? Ano man, Katrina? Oh! Important ko, kaya di ko katag sa imong kalipay. Pasilo ako. I'm sorry, Andrew. Andrew, pasilo ako. I still love you. Pasilo ako. Andrew, pasilo ako. Andrew, Andrew. Ay, magbuhol ako. Himog-gaw-gawan na yung pagkasawa. Imog ibuling-buling ako pagkataw! Tawa! Andrew. I'm sorry. I'm sorry, Andrew. Andrew. Ang kahigayunan may nagtukmod na ako nga magasa ako. Hindi ko tagay isang unsa pa nga rason! Sorry. Di ka makabasod kung unsa akong desisyon karon. Unsa? Unsay gusto ni mong mahitabo? Gusto ka makabaw? Ang ako gusto, mga matay mo ni Dani! Andrew. Pahawa na diri. Pahawa na diri, Katrina.
Sayon kayong sabton ang hinungdan kung nganong dili buot ang Ginoo nga ikaw magtingwa sa dili imong butang. Tungod kay ang imong gitingwa mo ang unsay anaa sa uban, dili nimo makita ang unsay gihatag sa Ginoo kanimo. Ilabi na ang pagpangandoy sa asawa sa lain. Para sa Ginoo usa kini kadakong kalapasan sa iyong sulod. Kay sa Mateo 5:28 nagaingon, apan ako moingon kaninyo nga kung ang lalaki mo tan-aw sa may tinguha sa paghilawas sa babae nga dili iyang asawa, samara nakapanapaw na siya. Bisan gani sa pagtan-aw lang kidili kini. Sa ato pa, dili gayon mayong ibaliwala lang kining gisulti ni Jesus sa balaang kasulatan. Napasabot lang kini unsa kabililhon alang sa Ginoo ang kaminyoon. Ug ang pagtinguha sa dili imong butang, dili gayon makapahimot sa Ginoo. Kay siya nagtinguha man nga kita makuntinto sa bisan unsa nga iyang ihatag kanato. Kay wala man siya, wa siya gihatag nga dili maayo. Busa, ang ilang nga kita magbaton o magpasalamaton nga kinasing-kasing o itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya kay siya na sayod kung unsay makayo alang kanato. Makaigsunan. Ako naman nabatbat ang tanan nga angay kong ikabatbat. Wala, ni amay numero din na subos. Sugdi na niyong pagpadala inyong mga pangutana aron mo sa among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
May hapon mga kaigsunan. Yan ang sakitan ini atong pag-igbata. Usa ka oras ug tunga no. Nindot kay atong dula sugilanon. It's about the betrayal of your wife to the husband. No? Mo kana ron mga uso karon sa tungod sa pinibang huwag nas gilakmon ang kaminyuan karon. No? Ang kuan magduna joy ka ng pagkulang yun kay ang Ginoo wa maglihok sila ini kinabuhi no dali ra mapintal no mo na yun ang problema karon no? So bro Tay, may hapon si Sir Cheryl, ingon man sa itong tanang suki dini sa kanginan, paghigmata na usab, usa ka oras ug tunga atong panag-uban karong hapuna, o atong pagkatukyo ng ato ang topic karon, which is very relevant to the times, kontrobersyal kay sa tanan, apan tinuod. Si Sir Cheryl. Hello, kumusta atong mga suki nga mga viewers dinhi sa atong tulumanon? Paghigmata. Unya nindot yung tinuod ang atong topic karon kay uso, trending, viral, ang mga cheating sa mga isig kapikas, either bana or asawa. Unya mangutana ta, nganong na trending man o nganong na viral man kining mga pagluib. Oh, di ba nagluib man na, Brad? Oh, di ba tay? Cheating galore. Cheating pa more. Unya ngano man ni nga mao man ni nang hitabo karon sa mga panagtiayon unsa may hinungdan. Di naman nato mistil explain unsa nang cheating, di ba no? Di naman mistil i-explicar pa unsa nang cheating kay bisan og dili ka maong mo in English. Kay baw ang tanan unsa na ang binisaya sa cheating mao ang pagluib. okay lahi mo sa eskwelahan ang cheating di man pagluib. Unsa man tay? Pangupya man cheating. Pangupya tinuod na. Unya unsa may hinungdan ngano man nga murag nisamot kauso ang pagluib. I remember sa bata pa ko nakahinumdum jud ko nga nagkaratil kog dagan ang among balay sa una dinha dapit sa flyover sa Tabunok. The distance between murag naa siya tunga-tunga sa isig ka corner. Unya from our place, it was also in between the middle and the church. Unya then gisakay sa duyan ang usa ka babae nga nahabwa ang tinai. Unya dayon li ko ang gamayng bata dito ngano di ay na ana. And so in my innocent mind I was so scared looking at the blood, but the neighbors were talking about that woman katudang bayhana kabit og giduslak sa asawa nga nahabwa gyud ang tinai. So, maotoy akong first encounter of like vicarious experience of cheating. And we've had a lot of kanabang mga kasanitian nato, mga balita karon diha sa social media about infidels, no? Unya usahay mahimo nga crime of passion sa kining gitikasan o giluiban nga kapikas ang pag becoming violent, mao na ang usahay crime of passion. Sometimes they get spared from justice tungod kay bugso ng damdamin man ang nahitabo. Pero mangutana ta kay nindot magyug kaayo no kanibitang unsa ka bililhon, unsa ka valuable ang usa ka partner, labi na ang usa ka asawa kaysa atong dula sugilanon karon ang asawa man mo ay nagluib.
unsa kabililhon, unsa kaanindot man ang usa ka asawa nga matinud-anon dinha sa iyang panumpa, dinha sa sakramento sa kaminyoon. Pila ka tuig ang nilabay, dugay-dugay na gyud to. Doon ako'y nasultihan kay magminyo, magpakasal na siya. So, what I said was this: in a relationship, sagad nga mitabo si relasyon, ang inyong makita manggod, ikaw lang o ang imong pares. So, kung ikaw lang imong pares, the tendency is magpalabuanay gyud ning duha. Magpalabuanay ning duha, kinsay sakto, kinsay sayop. Ang kuwang ni Ana ang ikatulo. Kay mura man na siyang siso kung ato na ibutang dito sila randuha. Pero kung doon na kay ikatulo sa relasyon, mahimo siyang murag pyramid nga lisod kay tandugon, lisod kay tumbahon. Kay na may base, unya, naaman ang ibabaw dire ang tumoy. Ang ikatuloan na, mo akong gisulti gyud, naagyo ng Ginoo. Kay nga naman, ang asawa o ang bana, dunan na'y sumbanan. Dili ikaw, dili siya, kundi ang Ginoo. Mo'y ato ang sampol, mo'y ato ang basihanan, mo'y ato ang base, no? Kung dunay panagladis, unsa kay sulti sa Ginoo mahitungod ni ining butanga. And then, it is not all about you, it's not all about her or him, but it's all about what God says. Sa relasyon, gikinahanglan gyud, it should be a three-way relationship, not only a two-way relationship. And kung ato na matikdan kaganina, Sister Shirley, lingon to ang bana na nainutil na, kay wa ko niya mahatag siyang asawa ang kalipay. And that is exactly the problem with society now. Unsa may imong definition sa kalipay? Exactly. And that's where the problem comes in. Kay ang idea nato sa kalipay, lahi naman. Kalipay nga lawas nun. Kalipay sa mga kahilayan. Is that true happiness? It is, to those who does not recognize the Lordship of God. So, mao na, nga wa man sa ilang relasyon ang Ginoo. Nawa man ang Ginoo. Mao to nga ilang basihanan, isig usa na lang nila. Unya kasagaran ba kung duhara mo, unsa imong sakto? Sakto man jud ko. Ang kani sa usa, uy sayop ba na ako may sakto. Kung wa mo ilang basihanan, kung walay Ginoo sa relasyon, dili mo makaingon, sakto man ka, sakto ko. Unsa kay sulti sa Ginoo ani? Kinsa kay sakto na to? So, then you have a basis na karon. And because of this cheating, Brad, kining kusog kaayo ang naidaghan kaayo nga nagluib. Unya labi nag tua OFW ang asawa or OFW ang bana or seaman baron, di asad nagkalingaw sa duwag laing team ang nahibilin. And so because of this, daghan ang mga batanon karon nga indingo na lang ang kaminyoon sa taban or indingo og taban or muingon na lang nga unsa pa may gamit sa kasal. No nga ang ending may pag magpuyo-puyo na lang ug wala na lay kasal. But then brothers and sisters, that's another error na pod. Sumapang Father Shano, kung magpunay og tinukhangay nga wala diha ang sakramento sa kasal, ingon pa gid sa Father Shano, maimpierno gihapon. Kay wala man diha. It's illegal driving, matud pang tatay. Driving without license kay nganuman kanang nagbuhat sa mga minyo apan walay lisensya. No? So, what is really kuan man gyud ay kanang suma sa balaod? Sige ko no, Brad. Ang sauna man good Sister Cheryl, ang akong I'm talking about personal experience ba nga. Ako nakaagi sa grabing mga
kasaypanan. Apan ako na hinuman sa kong pagabata, ang tao adunay joy kahadlok sa Dios. Pirmi gyud hisgot sa Ginoo. Maoy nakalahi karon sa henerasyon sa panahon karon kay dili na hisgutan ang Ginoo. Hisgutan na kung unsay akong gusto, unsay binuhatan sa mga artista. Total gihimo malagi na nila. Sila man lagi ingon ana man sad. Nganon di man ako pwedeng buhaton. So ang basis karon lahi na. Morality now is gone. So lahi ng morality kay mahug na mong self-serving ang tanan. What makes me happy is what I do. Ayaw ko gilabti kay ako ning kinabuhi. That's what people say. Lahi na sad ang criteria for finding a good husband. The criteria for finding a good husband is the reason why many Filipinas, very young Filipinas at that, look for an afam. It's because a fam would resolve some poverty issues. Bahala na lang og lahi og tinuhuan or lahi og culture. So kana usahay maoy nagtukmod sa daghang kaayong Filipinas nga mangita gyud afam. In fact, daghan na sad gani ang mga maingon na tog mga I don't know how to term them, mga bayot nga mangita sad og afam, because now there are now a number of maingon na tog homosexuals who are having afams as husbands. Daghan na gyud. Unya, they see that they are really prosperous because these are the ones who own vlogs now and are showing that they are prosperous, having a faithful afam as husband who is financially stable and maingon na to generous to the family. Mao na din ha. And again, mubalik ta dito sa definition of terms na kay ang ilang katarungan na happy man ko, happy sad siya. So, what exactly is happiness? That's true. Kay naghisgot ra bata ni ugkuan. It just crossed my mind. It's not really our topic, but people are so into yesterday's Miss Universe. Was it yesterday? The other day was into the Miss Universe competition, and viral ka ito sa issue kaayo kay na ini-back out nga mga sponsors of Miss Universe, and the reason is because they included 2 transgenders and 2 contestants who were already married and have children. So dili siya Miss, so Mrs. na siya, and then 2 also that are transgenders. We must also, like ako raning lakbit say kay tungod ni cross mangud sa kong mind ang kining maong competition that, you know, it's for the women, for ladies, in other words. Unya nganong ni sud didto, nganong gi-allow didto. I'm not really against kanang LGBTQ or kanang per se or the person per se, pero with due respect to a competition for ladies, for girls, it should be only for girls. Ambot lang nimo, Brad. Pero maora na ni santop sa akong hunahuna ang lahi na gyud ang kalibutan karon kay whether we like it or not, a trans is originally male. Unya gipakuha ang iyang male organ giilisag babay, so it's not a natural birth woman. Unya ni appeal sa competition nga binabahay. And so nakaingon lang ko nga lahi na gyud ang kalibutan karon kay it was unthinkable in the past to allow a man in the guise of being trans to join a competition for girls or for ladies for that matter. So mauna nga that was an issue. Ingon ana na ta kalayo karon sa Ginoo. Ing ana gid kalayo kay duna nay marriage between
we're not only defending the marriage of normal couples, but also we're having a marriage of a male and another male, and a woman and another woman. So, Ganina ni hisgot kag LGBTQ nga, you have nothing against it, no? But you were just being polite. yeah, Because what I'm trying to say is I respect their humanity, but yeah, I understand, because you imo magisumpayan nga ang individuals, with due respect to the individuals, no? Because the LGBTQ is a movement as if to lift up those irregularities. Same with you, I respect each individual, even if unsay ilahang feelings, because they're still human beings, no? But when you join the movement of that movement, what are you talking about? What are you trying to defend? Well, klaro man sa kaayo, no? In Romans chapter 1, wala man ta naghisgot og marriage na. In Romans chapter 1, that's a thesis by St. Paul unsa may dangatan sa kaning lalaki nga makigilawas og laing lalaki. And that is very clear in Romans nga dili gyud wala gyud luna sa gingarian sa langit. Well, as a matter of fact, Sodom and Gomorrah mao na hinungdan. Mao jud hinungdan nga gipaulanan og kalayo, fire and brimstone ang Sodom and Gomorrah. Yeah. Because of that, because God does not only hate, but it's against natural law. Yes, it is an abomination. It is against natural law because the first reason is it prohibits humanity to propagate and to prosper and to multiply. Because how can a man and another man reproduce? Dili man jud mahitabo. Okay? So wrong jud na siya. Wrong jud na siya in the first place. So it's all about feelings. So it's all about definition of things. Kay kanang katong imong hisgot, kahisgot tam jud Miss Universe. Sorry to say, but this is my description. Adjective, how stupid. Sorry to say. Nga naman. It is out of disrespect to the females. Pagkaway respeto sa mga babae, pagkaluoy sa mga babae, giingon-ingon lang ana. Nganong apilan man gyud og mga ingon ana. Ngano kibaka unsay lagi gamit, ako lang ni pangagpas, human rights. And that is how they define human rights to be. And because we look at a woman as a commodity now, look how we dress up, how we like a woman to be dressed. And so men also are conditioned, ang ilang minds are conditioned, that when they look for a wife, it has to be like this sexy, it has to be ingani ba ang package ba. So in the first place, ang usa ka lalaki layo din ha sa guidance on what to look for in a woman nga iyang pakaslan og unungan hangtod sa hangtod. And because right now there is no maingon nato maybe kaning usa ka tawo nga magminyo labi na sa US moingon ra man dayon sagdi lang kung dili gud magkauyon naa may divorce, no? And then here in the Philippines uso na, although it is difficult for a couple, labi na kung couple nga way kwarta, to get divorced because to put the marriage in court and have the annulment is or cost not less than 300,000 pesos.
But divorce is not annulment, and annulment is not divorce. Exactly. So, lahi na So, siya. mas matindi pa ang kuan, Annulment. ang annulment kay murag gyud og gibaling walang visa. Oh. Ang kasal. So, in other words, kung annulment gani, ang There was no pasabot, marriage. there was no marriage in the first place. Oh. So, balik ta sa atong dula sugilanon, Ingon Brad. ani na ni karon ang kalibutan. It's all about mindset. It's all about paradigms. It's all about defining things differently. You define love differently. Sa una lahi man nga to ang definition sa gugma. Karon hasta ang imuhang mananap, ang imuhang iro, pwede naman higugmaon. Mahimo pa rin higugmaon yung Pero Brad, Pero- sa pagkatinuod lang, maybe because ang pasugod na sa amahan ha, sa panimalay, ang iya sa pagkamahan kay dili man sad na insakto, ang iya sang matudlo diri sa anak, di sad insakto. Pero wala jud sila kakita og value. Rare gyud kaayo ni ang usa ka inahan nga or usa ka asawa nga moingon nato precious in the eyes of God or someone who worships God. No? Lahi gid niya kayo. Mao na. And I'd like to ganahan ko nga mobasa anam-anamon lang ni nato. Ni sa panultion 31 10 ngadto sa 31. Pwede ni binisaya lang tingali no kay nindot tingali kay ni sa binisaya. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Pastila no. Maoy labing bililhon nga sa man treasure bahandi bahandi. nga makit-an sa usa ka tao or usa ka lalaki, no? It's in Proverbs 31. 31. So ato jong basahon gikan sa Biblia, Proverbs 31:10. 31:10. Unya ningon pag yun siya diri, Brad. Her husband depends on her. Pero karon makita nato nag-seminar ni si tatay adtong Sabado sa mga asawa nga nahug og biktima sa battery. Unsa nang battery? Pang-abuso. Unya katong mga bayhana naaman to sila sa paradigm of victims. Kay giabuso man sila. Unya wa man gyud tingali ilang bana naghunahuna nga katong mga asawa, I can depend on them. Kay ang diri sa Proverbs, no? Ang diri sa Proverbs, her husband depends on her. Now, ikaw tingali, Brad, na Sister Malu ro nagtan-aw manggidron ba? Sister Malu, how is Brad Alan dependent on you? It takes diri be? It takes. Mingon niya siya sobra. Ako na lagi matrabaho. Sige. Pero katong imuhang gikutlo, Sister Cheryl, nga bersikulo 10 sa chapter 31 sa panultihon. Ang gibutang dire, ang buutang asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Oh, yes. So, meaning to say, ang kani panultihon, this is part of the Old Testament nga dugay na kaayong nahitabo. These are thousands of years before it But was it's already still written. applicable today. Amen. Exactly what I'm trying to say. Kay sa unang panahon, anaa na ka ng problema. Yeah. Anaa Of course. na ng problema. Yes. Oo. So, kasaligan siya sa iyang bana o nagmauswagon gayon ang iyang bana. Dili gayon siya mo mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol og dilana og lino. Makaingon man gud ta nga yes, remember that the Bible was written by Jewish people, for the Jewish people, in another culture, in another time, another era. So makaingon ta nga
Oy, pabor ka ni sa mga laki na. Kay bana, pinabura dyan kastanan. Kay murag maduot ang mga babae, mga asawa maduot man ani. But the truth is, hangtod karon na aman dagyapon. Yes. Dito ni motivasyon ato tong gyud tong tan-awon. Ato gyud tong tiwason ha. So, arita sa bersikulo 14. Okay. Gikan sa lagyong dapit, magdala siya mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawon pagani mubango na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. Kung may yutang ibaligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan o tamnag paras. Brad, kini ba sometimes this is an issue for couples? Kini bitang kwarta? Kay ang buutan og maayo nga asawa kamao kaing manipig. I remember my mother, no, kanang karaan to among balay, no. Ang pusti ato among balay na siya taguanan nga alkansiya. And when there was a need to purchase a property, makuot niya iyahang ang katong iyang tinipigan kaning mga mama nga smart manuik ni pero not for her own purpose pero usahay kanang para pa-enroll sa anak, di ba? Ipatambal sa bana nyo. These are emergency funds for the wife. And if your wife is like that, sa swerte kaayo ka nga bana. Nga ang asawa ka maong mutipig, dili gastador. You will find a wife nga talagsaon gyud kaayo. Pero ang imong asawa nalukop sa utang kay ipamalit lang og bisag unsa, usahay magsigig order tingin sa Shopee ug Lazada. Unya nalukop na putos na sa utang, dili na maayo ang pagka-budget. So kanang asawa nimo nga may kay mo budget, swerte ka bana kung imong asawa kamaong mutipig og kwarta, kamaong muhipos og kwarta, di ba? Amen. Amen. Padayunon to nato, Brad. Oo. Baskog og kugihan siya kaayo, matod pa sa bersikulo 17. In other words, kung baskog siya, she knows how to take care of herself. Bisa nalukop na tingay na dinha na pailabhonon, magrapo pa, maglungag pa, manghipos pa, magatiman pa sa senina sa bana nga isulo para padong ug lakaw. She's taking care of herself. She still looks very pretty. Amen. Amen. Oo, so she is a hard worker, strong and industrious sa English pa. Sa bersikulo 18, nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat, busa, bisa gabi na kaayo, magbudlay gihapon siya. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabos o timawa. Uy, nindot, no? So, this is now reaching outside of the family. No? Mahinatagon siya sa mga kabos o sa mga timawa. Sa tingtugnaw, dili siya mabalaka kay ang iyang banay sangkap man og bisti alang sa maong panahon. Manghimo siya In other words, Brad, naa siya'y foresight. No? Kabaw siya kanang mga seasons. Yeah. In season or out of season. Kamao siya mangandam ni anang umaabot. Gani, manghimo siya hapin sa katre o magbisti siya anindot nga lino nga bulok tapol. Magbisti siya ha? Anindot sa ato pa. What she wears is beautiful. Yes. Manahi siya biste og mga bakos
ug iya kining ibaligya sa mga negosyante. Kusgan siya ug gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umalabot. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiluyon siya. Again, giusab na sad nga mangging hatagon siya sa kabos ug timawa manggiluyon usab siya. Kugihan siya og kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Gimahal og dinaig siya sa iyang mga anak ug daygon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Just walay makatupong gyud oy. Walay makatupong. Ang kaanyag sa babae malimbungon o dili mo lungtad apan daylaygon ang babaeng nagtahod o may kahadlok sa Ginoo. That's the punchline. Mauna to. Mauna siya Towards the punchline. end, no? Yes. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang kahuron sa tanan. Kay ngano aduna siya kahadlok Sa Ginoo. Diyos. Oh. And that fear of the Lord becomes the basis for all her actions. Diba? So, dalaygon ang babae ug ang buutan nga asawa. So atong makita nga sa atong dula sigilanon, gipakita dito ngano man nga naghilak ang bana ug lingon siya nga dili ko mahatag kanimo ang imong kalipay. Unsang kalipay iyang buti pasabot. The kalipay that the husband was referring to kay invalid man siya, which means dili siya capable mo perform sa usa ka butang To give happiness to the o wife. to give happiness to the wife nga maingon nato sexual. Okay. Akong sunod pangutanan niya na happiness, sexual. Up to what age can you be active sexually? But may pasabot dahil kay kung mao ka na definition na to sa happiness. So what happens when you already reach the senior years? Sa to pa, wala ka na kalipay? If that's what you mean by happiness. When you are not with God, ang worldly jud ang imong bitaw. Yes. So moto nga, everything is hinged on God, on our faith. Kini baya, Brad, this is an issue for not only women nga maingon nato nga kana bitawng layo ang bana or for husbands nga ingani para sa atong dula sugilanon nga dili kahimo or na stroke na at a young age, and so the wife thinks nga I have every reason to betray him because wala naman siya mahimo. Serving the husband, baliktad. Malagi kay wa may Ginoo. Wa may Ginoo. Ganina gani sa pag hisgot ni Sister Shirley Tayba nga sa Miss Universe doon na transgender nga gipapil. Ikaw tanawa ha, doon ako'y nabasahan sad nga doon ay athlete, swimmer, di yun sa kadaog sa mga laki. Nagpa-transgender siya. Yan, ni-appeal siya sa swimming competitions sa mga babae. Siyempre siya champion. Look how unfair that is. Yeah. Oh, tinood na. So, see, asa man diha ang common sense. Mao ni naghisgot bitaw ta og kanibang unsa man gyud di ay because sometimes ang kaning kapikas babae o lalaki, they get married for the wrong reasons. Mao ni ang mga di mao nga katarungan nganong magminyo. Unya inig na minyo na ang kanang kaminyo dira ba na pwede na para sa Amerika tay nga maadto ka didto nipalit kag sinina or anything nga imong paliton, labi nag imong paliton sa Costco. Ang Costco di gyud mangutana nganong imong giuli. You know, di gyud mangutana nganong imong giuli. Pero kini gong kaminyoon god
di man pwede na Sagrado mo dyan ang tanim. makigminyo kanya kahuman, oy, ani di ay ni. Di na ko nimo oy. Kay, you know, I don't get as much as I thought I would, no? Nang abi na ko og ing ani ni, nya karon di ay Ingon ani di di na ay. ko, ing ani di ay di na ko undang na ta. No? I told tatay just recently, lima unong pakabuan nga nagminyo. Unya, niingon na nga, unsaon manina ko, nga unong pamikabuan nagminyo. Unya, nagluib naman siya. We are thinking nga ang honeymoon stage would last at least a year, 2, 3, 4, 5. Kay wa pagoy mga anak. How can that happen? Nga nagluib na dayon, wa pa gani kaabot og sa katuig. Why do siya kibaw nga? Ingon na nandaan. Maluibo na nandaan. But I remember, Tay, Sister Cheryl, telling somebody, nga I was counseling somebody ba, kay ningon siya nga, naghilat babae. Ako naghihatag ang tanan sa kumbana kung sa iya pabuhat akong buhaton. And she was referring to, you know, sa kwarto, sa bed. Yeah. And ko, you know what? Diha ka na sayo. Kay, kung kana man lang mga butanga ang imong sukod sa pag-satisfy sa mong bana, moabot ang panahon nga doon na pa'y mas labaw ni ana. Ilisan yung ka. Because you are barking on the wrong tree. You are barking up the wrong tree. Sayop. Kay, kung maura na basis, tanawa ragod, unsa ka ang nature or ang Ginoo, unsa ka bright kuning Ginoo. Sa atong pagkabatanon, ang attraction nimo should be physical. That's normal. Natural na sa tao. Pero nature, the beauty of a person fades away. It is only meant for you to be attracted and learn more about the person. Because beauty does not stay forever. Now what happens kung maura na imong gibasihan, inikakunot sa imong pares, mangita na sa kaglain. Yeah. Kay sayop man ang basis sa pagpili. Yeah. Oh, so it's not about relationships. It's not all about physical beauty. Pero nakita na sad nato karon, Brad, nga if there are troubles in marriages na ang karon present age nga mga kaminyoon, dili kay ka maumuantos kung dunay mga pagsuway. Dili ka maong mulahutay o mo persevere when there are troubles that come into marriage, no? Kanis tatay, swerte lang yung kaayon nga sinanay sa inaasawa. Kanis tatay, usagid ka treasure ang iyang nakitaan in nanay Dayan. Kay kung di pas nanay Dayan, unya di pa to ka magwantag sa nanay Dayan. Kanis tatay, biyaan na sad ni. Yung tatay, nagkanumdum ko ang tatay, ang usas mga investments si Nanay Dayan, mamalit siya mga Santo Niñong gagmay. Anyway. And so, tatay found yun a real treasure in nanay. Hi, Nay. Tinuod yun, Nay. No? Because in fact, I keep telling nanay, Nay, og kanang dili pa sadto ikaw, way mapurma gyud nga Oasis of Love community. Ang ako sa kong prinsipyo, my principle is addition not subtraction. Well, kung mahimo pala multiplication para mas dali. dili gyud kanis tatay na joke ra gyud ni, pero kabaw jud ko. In fact, when I reflected on it, no, kanang na I was teary-eyed when I think how what a precious gift nanay is to tatay. No, kung magunahon na tanga the formation. Is that the way around? Huh? Is that the way around? It's the other way around. No, it's not the other way around because she was the one that persevered. Persevered. Kasi ya jud mo ay hisgot man ta sa
sa kapag ka faithful sa asawa mao itong topic ron. Unya tinuod yun nga you are gifted. Your wife is a treasure. Talking about being a treasure and talking about being very persevering. Nga naman, unsa may naka-persevere? Naka-persevere kay ngano good. Unsa may Akong iyang nag-interview sa nanay. Oh, unsa may iyang gigunitan, diin man siya ni dangop, diin man siya Si nanay walang gibuhat kundi luhod. Luhod, I mean, really, tingali, ang bot na Literally. siya itsura ng tuhod ni nanay, ang dagway anang tuhod ni nanay, all these years, gasigi ragyog luhod. And persevered sa iyang luhod for 28 years, 27 years. praying the Holy Rosary. Yes. Oo niya. Kung ang asawa is not that really faithful when it comes to prayer, wa na. Hoy, karon, kumahimo na nimo, di, sabihin mo, di na kumahimo. Tinuod ron. Tinuod yun ron. Tinuod yun na imong gisulti, Brad. Kay kanang ang mga asawa ron, muingon naman, ano, ikaw rin kamao? Mubaos ba? Mubaos naman. And then kung ang asawa, ang paradigm is baos, ana, World War III. Muna kasagaran sa mga celebrities na mo fail ang marriage, kay both are successful in their own rights. Unya, when something happens, instead of correcting the wrong, moingon mahinon, oy, abin mo di ko makabarog, kung wa ka, ako na lang. Di man good, labisad karon nga ang mga babay na nay trabaho. So dili gyud sila niingon pa nga kanang I am going to be your housewife, I'll take care of you. Kay usahay naminyo man sad sa usa ka lalaki nga dili sad anda maminyo nga wala say abilidad o kapasidad nga mubuhi og pamilya. So what happens is nahog na noon nga ang asawa na dunay nay abilidad mga may nangita, and because it is the wife now who makes money, she feels nga she can dictate. Unya bali man gyud na bali man gyud na nga ang asawa na maonay mangita, unya nahog maoy mulid na naman ang nga maonay mulid sa familia, unya maonay mo call sa shots because that is what is Out of the natural. Mao na nga, basta wagay sa natural, wagay sa nature, sayop yun na. Sabot ni mo ang husband, siya na manglaba, siya na mangluto. maona din ha. So ang ato og gyud untaan ni in the society and needs to be corrected is to really prepare the man to be a leader in the family. And you cannot be called a leader kung di ka kay baw mangita og kwarta. Di ka kay baw mo support sa imong family. You cannot lead the family. You cannot take your family and make your own. Na maingon ta may inyo niya. Unsa man pag may inyo na minyo nagkahuman ang lalaki way pangita. Niya maingon lang gyapon ma Mura nagbangka. Pero, kuy daw, kasagaran na nasad, nabiyang sayop sad sa ginikanan kung yung sa gipadako ang bata. I agree. No? Kaya ang upbringing importante kay sa tanan. Upbringing is very important. People now, parents now have become so protective of their children. Yes, that's true. Nga kung dunay mga hagit sa kinabuhi nga maabot sila mga anak, di nakibaw saon. That's true. Mauna, Brad, ang reason nga no nga lisod na kayo mulahutay kay di ka mao magwanta kung naay mga pagsuway. Di ba? Gamay nga panagbingkil di kay baw mo resolve. Problem solving, walay problem solving. Para gyud nako, ang pinakalig-on gyud nga maingon nato maggamit nato sa mga batok sa mga pagsulay ang ato yung pagtuo sa Ginoo. If only we have that faith in God, nothing can ever make us discouraged.
Kay di ba tayo ang discouragement is a sin against hope. So sala na ginadaan ma-discourage ka. Kay kung naatay pagtuo sa igong pagtuo sa Ginoo, sayod magyud ta nga kanang tanan malampasan na nato. Pero nagkalayo ang tao sa Ginoo. Nagkadaghan ang hikog, nagkadaghan ang unfaithfulness, nagkadaghan ang problema sa kalibutan. Mga maghikog tungkol sa UTI. UTI, ang siya pasabot sa UTI. UTI siya. Kasi na, UTI, good nga. Dili makaihi kung UTI. Kanang umibig tapos iniwanan. Daghan kay naron tayo. No. Maingon raman sa sila, sige lang. Umibig pero iniwanan, mangita lang sa glain. Pangalagi kapsul para matambalan ng UTI. ang kuan lagi ko no tay dito ba Galinog man last week dito sa Davao dito sa South Cotabato nya dagko kag syagit ang mga tao dito. Diyos ko, oh my God, Lord help, no? Diyos ko, pero pasimbahon di ko. Mas daghan pa ron tao kuno sa ospital kaysa sa kadaghanon sa tao sa simbahan. Yeah. Daghang masakiton. Niya ang karon mga punerarya karon puno-puno, pirmi lang puno. Daghan Doon ako'y nabasahan nga ningon. There can never be peace in the world until such time when the Jews and the Muslims acknowledge Jesus as That's Lord. the end of the world. Be, duha man yun mo kabuok. Puros lalaki dinhi sa paghigmata. Mangutana ko, just in case there are viewers here who are planning on getting married, unsa man ang inyong criteria sa pagpangitag asawa? Kamama atong topic ron. So sa asawa na. Okay. Mangitag asawa, unsa may ilang criteria sa pagpangitag asawa? Una gyud, natural gyud na sa lalaki Nang tagas kay fingernails, nindot kay kuko, unsa man? not necessarily kay ang natural gyud sa tao, I think it's all true to nature maski sa mga mananak. Doon na gyud kay physical attraction. That's where it starts. But it shouldn't stop there. Kay the physical attraction would only bring you closer to that person to learn more about the person. Motong atong gibat-bat kaganina sa mga hiyas so sa kababay nga pangitaon sa lalaki. Pero depende sa mindset sa lalaki. Oy, Brad, naari ko i-insert ani ha? Kay utro po ang mga ginikanan karon. Muana sad sa ilang anak nga lalaki. Dong gamitang utok. Kinahanglan makapangita kag asawa nga dependable, nga naagid say trabaho ug mahimo kanang naa say lingin. Sakto na, dili. Well, these are only suggestions and advices. The person who makes the decision should only be the guy or the So, that is the first test. Usa na ka pagsuway kung kaya na ba nimong mubarog sa imong galingon kana makahimo kag desisyon. Kay usabi na sa ikaw, babae masag ka. Unsa man say gusto mo sa lalaki ko no, kanang mo paling-paling lalo kanang kibawog yun mo himog desisyon, iya yung barugan yung desisyon. Di ba? Yeah. Kay kasagaran biya sa problema sa magtiayon, mausad na nga mulikoy ang babae tungod sa lalaki ang bandang unsa man ning wa man ni klaro mo kuno mo dili makabarog siyang kaugalingon. Oo. So basically it's just that natural attraction, naturally ang attraction comes first, no? Kay mo man ay makapa gani, there are times when you are attracted to a certain person, not only to men, I think, no, nga for no apparent reason, ganahan lang ka. Gaan lang kay mong buot niya. No? That happens, no? Dili lang kay gwapa lang jud kay tanan.
dili na siya. Sa pagkabatanon na kay magkaidaran mo, the better you know to a person, you go to the inside naman sa tao. Ako punan ako. Bisag di ko lalaki. One criteria is I must have found her in church. In other words, kanang kaila siya Ginoo. Or kung wa man gani, akong dadon og WJS na magdungan mig-attend. O di ba? Karon pariha mi og kanang level ba? Karon na. Karon na. Pero sa una wa so, to avoid future conflicts. It's not enough to know God. No? If you are not deep enough, you are prone to temptation. Yeah, I agree tayo. It's not enough to know God. Kaya ang yawa, ilam sa Ginoo. Kay bawa mo sa yawa, kay Ginoo na. So dili na igo ka makaibaw ka sa Ginoo or moila ka sa Ginoo. Kinahanglan imo ginampuy-an ang imuhang pagka-Diyos nun. Imo nampuyan, imong sundon. Unsa pa? Napailaing tips. Para niya adto, I'm sure katong sa atong dula sugilanon, may kay to nilang pagkasabot sa sinugdanan niya. Wata kay baw, unsay nadangatan sa lalaki, unya din ang lalaki na himong invalid. I'm sure the guy was not invalid in the beginning. I'm sure of that. And so, maotoy nadangatan sa lalaki na himo siyang invalid. Dili na siya makahatag og kalipay. In fact, tingali, he did not earn as much money now like what he did earn prior to sa iyang invalidity. So, dunay aksidente nga nahitabo in the middle of the story nga which now disables the man to give pleasure to the girl or give him money, as much money. Kay imagine ka ang gikataban sa babay, ang ilarang boy, ilang hardinero. So in other words, unsa may na nibali sa iyang utok sa babae nga gibiyan niya iyang bana nga nagkinahanglan ka iniya gani, mas nagkinahanglan pa niya, unya nakigtaban sa usa ka hardinero nga yamok-mok pa niya kahimtang. All throughout sa gipakitang pasundayag, there was never mention about God. God was never mentioned. As I said So earlier, God is not in the center of the life. As husband and wife, you have to put God in the center of your life. Mo yun na ang muban mo together. Without God, kuba yun. yes. Nagani uban na ay God, pero di pag-ipokaliw kang God. Ang ato lang dula sugilanon, Brad, walay mga anak or wala lang bakaha gipakita ang mga bata. Pero think about this. What would the children think of the wife who left them? Unsa may impression sa mga bata nga gibiyaan ni biya sa ilahang papa ang mama tungod kay di siya kahatag og kalipay or tungod kay dili na tingali mas daghan pa ilang kwarta sa diha nga maayo pagkahimtang ang bana sa iyang panglawas. Unsa may hunahuna-on sa bata or sa mga bata nga nibiya ilang mama nakigtaban sa hardinero. Kana dinha mo'y dako kay pangutana. May manguto mo guna ang hardinero. And then ang usa ka asawa nga putli, ang usa ka asawa nga matinud-anon, dalaygon ang mata atubangan ang diha sa atubangan sa Dios. Unya, we have to remember nga ang tao dili ra lawas og kalag. At the end of the day, matapos yun ang kinabuhi, unya motubag yun ta for all of these actuations. Not anyone else. Now it came to my mind, sis, aside from attraction to your question before, unsa may imong criteria. Ang tanang mga butang, dili man nimo diha masayran dayon, labi pa og occasional ra mo mag-meet, no? So, yes, I agree. After that first attraction, there must be the fear of the Lord in the person. And that's how you gauge a person kung unsa siya sa iyang sud, kung unsay mo nakita niya
na aduna siya kahadlok ug aduna siya pagtahod sa Ginoo. That should be the primary criteria. Because, Criterium. yes, Brad, at the instance nga ang katong babay, ang asawa, nakigtaban sa hardinero, doon na siya kaisog, gaan siya kaisog nga mubuhat. Pero inigahuman ni adtong buhata, no? Anha pa siya ipahamag demonyo, nga yung demonyo is the father of lies. The only reason the devil is to kill and destroy. Steal, kill, and destroy. At the end of the day, mapuno na ka sa mahay, mauwaw na ka, kauwawan ragi ihatag sa demonyo. Inikahuman, daghan na kay mga sugilano ni ini, nga ingon ni ini. Unya, ang ending gyud sa istorya is pagmahay. Nga adto ra gyud nimo kit-i sa katapusan. Dili gyud nimo kit-an katong asawa, di gyud siya kakita hangtod nasugamak na siya og nauwawa na siya. Og nagkadiron-diron og nagkalisod-lisod na siya. For whatever reason, the shame and the guilt will haunt her. Sa ilang consequence ngayon natin bangon. Sa binisaya ko ng 1 Corinthians 6:18. Anong consequence ba? Wala mo na nila tanawag. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Busa, likayi ang kalauayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tao walay kalabutan sa iyang lawas, apan ng tao nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Hinatag sa Dios. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Nindutan kay ko aning niya sa Sirach ko murad yung balak, Brad. Sirach 26. I'll read it in English. Maybe you can translate it in Cebuano. Yes. Blessed the husband of a good wife, twice lengthened are his days. A worthy wife brings joy to her husband. Peaceful and full is his life. A good wife is a generous gift bestowed upon him who fears the Lord. Be he rich or poor, his heart is content, and a smile is ever on his face. A gracious wife delights her husband. Her thoughtfulness puts flesh on his bones. A gift from the Lord is her governed speech, and her firm virtue is of surpassing worth. Choicest of blessings, laliman ka na, choicest of blessings is a modest wife, priceless her chaste soul. A holy and decent woman adds grace upon grace. Indeed, no price is worthy of her temperate soul. Like the sun rising in the Lord's heavens, the beauty of a virtuous wife is the radiance of her home. Beautiful. Beautiful. Kanindot. You're talking about wife. Yes. Sirach 26, 104, 13 to 36. Let me give an advice about women. Sirach Lagapon. Okay. Chapter 9. Don't be jealous of the wife you love. You will only be teaching her how to do you harm. Do not surrender your dignity to any woman. Keep away from other men's wives, or they will trap you. Don't keep company with female musicians. They will trick you.
Don't look too intently at a virgin, or you may find yourself forced to pay a bride price. Don't give yourself to prostitutes, or you may lose everything you own. So don't go looking about in the streets or wandering around in the rundown parts of town. When you see a good-looking woman, look the other way. Don't let your mind dwell on the beauty of any woman who is not your wife. Many men have been led astray by a woman's beauty. It kindles passion as if it were fire. Don't sit down to eat with another man's wife or join her for a drink. You may give in to the temptation of her charms and be destroyed by your passion. Tingali, unyag, matintal ka sa iyang kaanyag, ug malaglag ka tungod sa imong kailibgon. Before we continue, Brad, I'd like to make a shout out to Doc Nap, who is our suki. Doc Nap Camacho, how are you? Sama ka din ha, relax lang din ha sa imong pagtanaw. Very strong to temptation. Unya, shout out sa atong suki sad sa Lapu-Lapu City. Shout out sa tanang taga Lapu-Lapu City nga bag-o lang nag-celebrate sa ilang fiesta sa Birhen sa Regla. Ugma pa di ay. Bisperas day karon, traffic day gid ni ron sa Lapu-Lapu City. Shout out kay Sister Pasita Seno. Hello. Yes. Hello ninyo tanan din ha. Happy Fiesta. Also, I'd like to make a shout out also to Sister Litlit Pakana Cuyos, who is also watching us. She's old already. Kibaw ko tayo. I know what you mean. Doon na tayo text Sister Letlet. Doon How na are text you? message diri tay. Ningon diri good PM Tatay Dodong, si Mike ni from Mandawi City. Magpaampo mi nimo para sa akong igsuon, Sister Angelica. Cutting of ancestral bandage. Daghang salamat. Okay. Sister Angelica. It should be personalized in cutting of the bandage, no? Please bring her here, no? So you can contact the number on the screen if you want to schedule an appointment. See you soon, Brad. Okay. Dalia sa tong oras. Uy, niya, bahin rag asawa tong gisgutan. Naabot sa Miss Universe. Dapat sa Miss Universe. Niya, Miss Universe, niya, Miss, dunay Mrs., niya, dunay transgender. Yeah. What's the world getting into? Exactly. So, ing ana ron ka. Chaos, nandiyan. Chaos. No? That's Grabe. true. And all the more we need to have internet connection. Now let's put ourselves in the presence of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, here we are, Lord. Any of us, Lord, in the group, be snatched away by the devil, Lord. Amen, Lord. Yes, In Jesus' name. we are with you, but some of us are weak. Some of us cannot tackle any trouble or temptation that will come to their life. Give them the strength of Jesus. Yes. Do not allow the enemy to win. Lord, bring them back to you, Lord Jesus. I know, Lord, that you always see the good things that we have done, Lord. And Lord, do not allow anybody to be taken away from you, Lord Jesus. All of this, Father God, we ask in Jesus' name. Amen. So, semana, kita-kita na sana, no? Shalom. Have a blessed week ahead. God bless you.
See you in Ormoc on Saturday, Tay. Oh yes, no? Oh. On Saturday, we will be there to do a one-day WJS. In the meantime, we'd like you to take care of yourselves and let us continue to be the salt and light of the world. See you next Monday.